Welcome back sa paborito mong movies. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang aksyon at sci-fi film mula 2013 na pinamagatang Oblivion. Si Jack ay nangangarap tungkol sa Earth bago ang digmaan kung paano niya ito nakita sa mga larawan. May nakikita siyang babae na nakangiti sa kanya na hindi niya kilala. Nagising si Jack sa kanyang kasalukuyan sa taong 2077. Ang alien species, the Scavengers, ay sinira ang buwan kalahating siglo na ang nakalipas at gustong sakupin ang mundo. Ang mga tao ay gumamit ng mga sandatang nuclear at nanalo sa digmaan, ngunit ang planeta ay naiwang halos hindi matitirahan. Umalis ang mga nakaligtas at itinayo ang TET, isang pansamantalang istasyon sa kalawakan bago ang paglipat sa Buten ng Saturn Titan. Lahat ay lumikas na doon, habang sina Jack at Victoria ay nanatili sa Earth upang protektahan ang mga hydro rig na nagko-convert ng tubig sa enerhiya. Ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nakasalalay dito. Ang mga scavenger na nasa Earth ay patuloy na nakikipaglaban at guluhin ang kanilang operasyon, inaatake ang mga drone. Si Victoria ang kanyang communication officer at si Jack ay tech support para sa mga drones. Sabik na sabik si Victoria na pumunta sa Titan, ngunit pakiramdam niya ay tahanan pa rin niya ang Earth. Pumasok si Jack sa kanya sasakyan upang pumunta sa kanyang pang-araw-araw na patrol. Biglang ipinaalam ni Victoria kay Jack na mayroon dalawang drone padating. Sinusundan ni Jack and mga drone pero may isang bagyo. Tinamaan ng kidlat ang kanyang sasakyan at hindi na makontrol. Dali yan sa pagkabagsak nito. Samantala, sinusubukan ni Victoria na kumbansihin ang mission control na si Sally na kailangan nila ng mga bagong parts para sa ilang mga drone. Umikot si Jack nang wala sa control. Lumapit siya sa kinaroroonan ng unang drone. Bago siya lumapag, tinitingnan ni Victoria ang aktibidad ng scavenger, ngunit mayroon siyang limitadong visibility. Lumapag si Jack malapit sa drone, kinuha ang kailangan niya para ayusin ito at sinabihan si Victoria na bantayan ang kanyang paligid. Habang ginagawa niya ang drone, may napansin siya na may tumitingin sa kanya. Sinasabi niya kay Victoria hindi niya maayos ang drone, ngunit ginagamit niya ang kanyang chewing gum at biglang gumana ang drone. Bago ang drone powers up, may napansin si Victoria sa kanyang monitor. Lumingon si Jack at may nakitang siyang aso. Nag-online ang drone at tinatakot ni Jack ang aso para hindi siya kagatin. Nakilala siya ng drone dahil sa eye scan. Sinusuri ng drone ang lugar. Huminto si Jack para kumain ng tanghalian at kinausap si Victoria tungkol sa mga scavenger. Nagpasya si Jack na hanapin ang pangalawang drone gamit ang kanyang bisikleta. Sumakay si Jack dito at may nakuha siya ng mahinang signal mula sa pangalawang drone sa isang lugar. Gayunpaman, nakahanap siya ng sinkhole kung saan inisip niya na baka ang drone ay nahulog dito. Ipinalam niya ito kay Victoria na papasok siya sa loob para hanapin ito. Kinabit ni Jack ang isang lubid sa kanyang bisikleta at bumaba. Pinagmamasdan pa rin siya ng mga scavenger mula sa malayo. Maingat na ibinaba ni Jack ang kanyang sarili, naririnig niya ang drone at sa wakas ay nakita niya ito. Ngunit hindi siya naririnig ni Victoria dahil nasa sinkhole siya. Sinubukan niyang lapitan ang drone pero halos mahulog siya. Nahuli siya ng mga scavenger at hinaila siya papasok, ngunit nagawa niyang mabaril ang kanilang lubid at mapalaya ang sarili. Tumalon siya sa gap papunta sa kabilang panig. Inilagay niya ang lubid at hinaila ang kanyang sarili, ngunit may bumaril at pumutol nito, kaya siya bumagsak pabalik sa sinkhole. May dumpong na drone at nagsimulang mag-scan, at binaril ang mga scavenger. Ang drone 166 ay nag-scan kay Jack at na-recognize siya. Nakahanap si Jack ng isang libro. Pagdating niya sa labas ng sinkhole, nakita niya na ang kanyang bike ay ninakaw ng scavengers. Nakauwi na si Jack. Habang naliligo siya ay mayroon siyang isa pang alaala ng New York. Gumagawa siya ng ilang pag-aayos sa isang drone nang magpasya siyang basahin ang libro. Tinawag siya ni Victoria. Naghahanda si Victoria ng dinner. Ibinigay sa kanya ni Jack ang mga bulaklak na dinadala niya. Lumabas si Victoria at itinapon ito. Sinasabi sa kanya na maaaring naglalaman ito radiation. Habang kumakain sila ng hapunan, sinabi ni Jack kay Victoria na gusto ng mga scavenger na hulihin siya. Pumunta si Victoria sa pool, sinundan siya ni Jack doon. Hinaila siya nito sa loob ng pool. Naghalikan at lumubog. Nakita na naman ni Jack ang babae sa kayang panaginip. Nagising si Jack sa kama at nakita niya ang isang malakas na pagsabog sa di-kalayuan. Pumunta siya upang tuklasin kung ano iyon. Ang isa sa mga hydro rig ay sumabog at iniisip ni Jack na ang mga scavenger ang gumawa nito. Nahanap niya ang pinagmulan nito sa paligid ng dating tuktok ng Empire State Building. Pumasok si Jack at nakakita ang mga bagay na nasa panaginip din niya. Naririnig niya ang beacon at sinubukan niyang puntahan ito. Ginamit ang beacon bilang antena at dinidecrypt ni Victoria ang impormasyon. Pagkatapos ay nagpatuloy si Jack sa kanyang pag-ikot.
Napunta siya malapit sa radiation zone. Bago siya umuwi ay gumawa siya ng perimeter check. Pumasok si Jack sa isang bangin at inilapag ang kanyang sasakyan sa tabi ng isang bahay malapit sa isang lawa. Ito ang kanyang secret na tahanan, iniisip niya mamimiss niya itong bahay at lugar kapag umalis sila patungong Saturn. Nakatulog siya sa damuhan at may isa pang panaginip tungkol sa babae sa Empire State Building. Nakita ni Jack ang isang hindi kilalang bagay na nahuhulog sa langat. Ipinaalam sa kanya ni Victoria kung saan ito bumaba at tila nakarating ito sa beacon coordinates. Sinabi sa kanya ni Sally na hindi na kailangan ni Jack pamunta doon dahil nagpadala na sila ng mga drone. Sumalungat sa utos si Jack at pumunta upang siyasatin ang bagay. Habang papalapit siya, sinabi niya kay Victoria na ang bagay ay mukhang tao. Dumating si Jack sa site at nakahanap ng mga hibernation pod na may mga tao sa loob. Ipinalam niya kay Victoria na mayroon siyang 5 pods. Isang pod na sinusuri niya ay ang babae mula sa kanyang panaginip. Biglang lumitaw ang mga drone at isa-isang sinira ang mga pod. Bumalik si Jack sa bahay nila. Pinagbuksan siya ni Victoria ng pinto at binuksan nila ang pod. Sinabi niya sa kanya na kunin ang medkit. Sinabi niya na kailangan nilang iulat ito, ngunit sinabi sa kanya ni Jack. Ang mga drone. Biglang nagising ang babae, at nagsusuka. Maya-maya, gising na siya at tinanong kung nasaan siya. Pagpapakilala ni Victoria sa kanila at sinabi ng babae na siya si Julia. Sinabi sa kanya ni Victoria ang tungkol sa pag-crash ng kanilang sasakyan. Nalilito ang babae. Tinanong ni Julia kung gaano siya katagal nakatulog at sinabi sa kanya ni Jack na 60 taon na ang nakalipas. Sabi ni Julia kailangan niyang kunin ang flight recorder mula sa barko, ngunit sinabi sa kanya ni Victoria na mayroon ng Earth maraming nagbago sa loob ng 60 taon. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa pagsalakay ng alien at ang lahat ay nasa Saturn. Nakita ni Julia na magka-holding hand sila at natawa ito. Si Victoria ay labis na nangangamba sa kanya. Nang maglaon, pinag-usapan ni Jack at Victoria si Julia, gusto ni Victoria na mawala si Julia. Tinanong niya siya kung mayroon siyang anumang mga alaala bago ang misyon at kung naaalala niya siya. Nang sumunod na araw, si Jack and Julia ay pumunta sa sang lugar upang hanapin ang recording. Habang si Victoria ay nakaantambe para mailigtas sila sa ng kapahamakan. Nahanap ni Julia ang recording sa wakas. Pero biglang lumitaw ang mga scavenger at pinatumba si Jack. Si Jack at Julia ay dinadala ng mga scavenger sa kanilang hideout. Nang sumunod na araw, ang sasakyan ni Jack ay bumalik kay Victoria. Nag-online si Sally at hindi sinasabi ni Victoria sa kanya ng eksakto kung ano ang nangyayari. Ang paliwanag ni Victoria kay Sally ay umorder siya ng drone para i-scout ang lugar kung saan nahuli si Jack ng mga scavenger. Nagising si Jack na may liwanag sa kanyang mukha. Naririnig niya ang boses na binibigkas ang mga linya mula sa aklat na dati niyang natagpuan. Isang lalaki ang nagsisindi ng tabako sa dilim. Nabanggit ng lalaki na si Bleach na pinagmamasdan si Jack palagi, at napapansin niya na si Jack ay very curious. Sinabi ni Jack na wala silang mapapala sa kanya dahil nabura na ang kanyang alaala. Nagtatanong ang lalaki kung nakatagpo na ba talaga siya ng scavenger dati, o nakapunta sa radiation zone. Bumukas ang ilaw upang ipakita ang isang buong gusali na puno ng mga tao. Pinaliwanag ni Bleach kung sino ang mga scavenger, sila ay mga tao lang. Kailangan silang magtago dahil pinapatay sila ng mga drones. Nakaprograma ito para pumatay ng tao. Tinanong ni Bleach kung bakit niya pinrotektahan si Julia mula sa drones. Tumutugon si Jack na kahit sino ay gagawin iyon. Samantala, sinusuri ni Victoria ang pagsubaybay ng mga data mula sa drone. Dinala ni Bleach si Jack sa kanilang pasilidad at sinabi sa kanya na dinala nila ang sasakyan ni Julia Perez sa reaktor nito. Sinabi niya sa kanya na ang reactor kasama ang mga drone fuel cell na kanilang natagpuan ay maaaring gumawa ng nuclear weapon. Ang isa sa mga drone ay sinusubaybayan ang lokasyon ni Jack. Ang hiling ni Bleach kay Jack ay kailangang i-program nito ang drone para dalhin ang nuclear weapon sa TET at pasabugin ito para matapos na ang digmaan. Hindi gagawin ni Jack, kaya binaril siya ni Sykes. Bigla nag-a-activate ang alarm at doon pumunta ang drone. Dumating ito sa pinagtatagwa ng mga scavenger at pinagbabaril ang mga bantay ng pinto. Matagumpay na napabagsak ng mga scavengers ang drone. Kinukumpirma ni Victoria at ng misyon na offline ang drone at humihingi si Victoria ng 2 karagdagang drones. Pinalaya ni Bleach si Jack at Julia. Bago sila umalis, sinabi sa kanya ni Bleach na mahahanap niya ang katotohanan sa isa sa mga radiation zone. Nakarating sina Jack at Julia sa Empire State Building. Nagpadala siya ng mensahe kay Victoria na siya ay buhay at ipinaalam niya ang misyon upang maalis niya ang iba pang mga drone. Ipinadala ni Victoria ng sasakyan kay Jack.
Habang hinihintay nila ito, tinanong ni Jack si Julia kung sino talaga siya. Ipinaliwanag niya na ang misyon na kanyang ginagalawan ay isang research flight papuntang Saturn. Ngunit, 6 linggo bago ilunsad ang kanilang mga sensor ay nakakuha ng isang dayuhan na bagay at sila ay muling itinalaga upang mag-imbestiga. Ang alien object ay ang Tet. Sinabi niya sa kanya na siya talaga ang kanyang asawa. Sinabi sa kanya ni Julia na hiniling niyang pakasalan siya sa mismong lugar na kanilang kinatatayuan. Naaalala ni Jack ang mga bahagi nito, ngunit medyo nalilito pa rin. Dumating ang sasakyan at nakikita sila ni Victoria magkayakap. Bumalik sila sa bahay, ngunit hindi sila pinapasok ni Victoria. Sabi ni Jack sa kanya na kailangan na nilang umalis at ipaliwanag na asawa niya si Julia. Ipinaalam ni Victoria sa Tet ang tungkol kay Julia at sa pagtutol ni Jack. Dahil dito, biglang bumukas ang pinto at nag-activate ang isa sa mga drone nila sa bahay. Sinabihan siya ni Jack na sumama sa kanya, ngunit ayaw niyang sumama o maniwala sa anumang sasabihin nito sa kanya. Lumitaw ang drone at pinapatay si Victoria. Lumapit ang drone kay Jack, handang patayin din siya, ngunit binaril ni Julia gamit ang sasakyan. Kinausap ni Jack ang Tet para bigyan sila ng bagong misyon. Umalis ang dalawa sa bahay. Pero ang Tet ng 3 drones para kunin sila. Matagal pa sila naghahabolan. Dinala sila ni Jack ang sasakyan sa loob ng bagyo para tamaan ang mga drone ng kidlat. Lumapit si Jack sa likuran nila at sinira ang dalawa sa kanila. Ang huli ay nababanat. Sa kasamaang palad, bumagsak ang dalawa pagkatapos tamaan ng isang drone. Na-stranded sila sa radiation zone. Nakarinig siya ng drone sa di kalayuan at umalis upang makita kung online ito. Pero nakakita siya ng isa pang sasakyan na tulad ng kanya. Hindi niya makita ang lalaki na lumalabas, kaya nagpa siya siyang tingnang mabuti. Ang lalaking matatagpuan niya doon ay ang kanyang sarili. Isa pang Jack na nagsasabi sa kanya na ihulog ang kanyang sandata. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang sirain ang drone. Nang lumitaw si Julia, ang isa pang Jack ay nalaala siya. Nag-away ang dalawang Jack, si Jack na ang number ay 49 at Jack 52. Biglang nag-online ang drone.166, ngunit mabilis na inalis ng Jack 49 ang fuel cell nito. Napansin ni Jack na nabaril si Julia ng drone. Dinala siya ni Jack sa ligtas na lugar. At pinalipad nito ang sasakyan ni Jack 52 sa kanyang tahan para kumuha ng medical kit. Pagdating sa loob, napansin ni Jack na halos pareho ang lahat sa loob ng bahay. Hinanap niya ang medkit at kinuha ang kailangan niya. Nakita siya ng Victoria 52 at nakumbinsi na siya ay si Jack 52. Kinumbinsi ni Jack na sumama si Victoria 52 sa kanya pero hindi ito sumamam sa kanya. Pagbalik niya, nakita niyang nakatakas na ang Jack 52. Ginagamot niya ang mga sugat ni Julia. Dinala niya si Julia sa kanyang secret hideout sa tabi ng lawa. Nang magising si Julia, ganap na gumaling, tumingin siya sa paligid at tumugtog ng paboritong record ni Jack. Sinamahan siya nito sa labas at sinabi niya sa kanya na alam niyang hindi siya ang orihinal. Ngunit minahal niya ito. Sinabi sa kanya ni Julia na sa huli kung ano ang gumagawa sa kanya siya ay ang kanyang mga alaala. Kinaumagahan, alam ni Jack kung ano ang kailangan niyang gawin at naghanda para dito. Nagpa siya siyang tumulong sa plano ni Beach. Dumating sila sa pinagtatagwan. Natuwa si Beach na sila na nagpa silang tumulong sa kanilang plano. Samantala, tinatalakay ng Tet ang footage mula sa nakaraang oras na iyon naroon si Jack at hinanap ang kanyang data. Nagpapadala ito ng 3 drone ulit. Sa look ng facility ng scavenger pinagrama ni Jack ang drone. Habang sinasabi sa kanila ni Beach na nandoon siya noong nagsimula ang lahat, mula sa pagkawasak ng buwan hanggang sa tuluyang pagkagutom ng mga tao. At noon sinalakay ng Tet ang planeta kasama ang mga tropa na ang lahat ay kamukha niya, ang astronaut na si Jack Harper. Sinabi ni Beach na ang Tet ay isang makina para kunin ang enerhiya ng planetang Earth. Isang araw, napansin niyang pinupulot niya ang libro at pagkatapos ay iniligtas siya, na nagbigay sa kanya ng ideya na baka siya ay iba at makakatulong siya kung makakahanap siya ng paraan para maibalik siya. Nag-activate si Jack ang drone at sinabi ni Beach na gusto niyang sumakay sa Tet upang makita ang pagsabog ng Tet. Magiging one-way trip ito, ngunit sulit ang sabi ni Beach. Inihahanda ng mga scavenger ang drone para sa huling misyon nang biglang sumalakay ang mga drone sa pasilidad nila. Sa kasamaang palad, pumasok sila sa loob at sinira ang lugar. Sinisira ng Beach ang isa, sinisira ni Sykes ang pangalawa drone at Jack ang pangatlo. Pero nabigo ang plano nila. Nang napagtanto nilang nabigo ang kanilang plano, nagbigay ng bid-era si Julia. Sinabi niya na dahil hiniling sa kanya ng Tet na dalhin siya, maaari niyang dalhin siya sa isang pod kasama ng nuclear weapon. Nagpaalam sila Jack at Julia sa harap ng isang painting na nagpapaalala sa kanya ng tahanan.
Pagkatapos ay naghanda sila ng pod na may pampasabog at inihiga ni Jack si Julia sa pod. Sinabi niya sa kanya na managinip ng mga magaganda nilang alanla at isinara ang pod. Nilagay niya ito sa kanyang sasakyan at ipumunte sa Tet. Papuntang Tet, pinapatugtog ni Jack ang recording at naaalala ang lahat na siya ang commander ng barko papunta sa Saturn at si Sally ang aktwal na kontrol ng misyon ng NASA. Si Victoria ang kanyang co-pilot. Ang iba pang crew, kasama si Julia, ay nasa hibernation pods. Lumapit si Jack sa Tet at sinabi niya dito na dala niya si Julia sa pod. Bumukas ang pinto ng Tet at nakapasok ang sasakyan ni Jack. Sa loob ng Tet nagpasya si Jack na i-eject ang hibernation module. Hinayaan silang lumapit sa lock ng Tet. Sa daan patungo sa kontrol ng Tet, nakita niya ang maraming mga clone ng kanyang sarili at ni Victoria. Ni-welcome siya ng Tet sa pag-uwi habang lumapag siya sa loob nito. Kinuha niya ang pod at binuksan ito. Lumabas si Beach. Bumukas din ang pod ni Julia, ngunit nagising siya sa bahay sa tabi ng lawa. Hindi niya alam na dadalhin siya ni Jack dito sa bahay nila. Sabay-sabay, ang mga drone sa mga scavengers. Pero sa loob ng Tet, ina-activate ni Jack ang nuclear weapon kasama si Beach dahilan sa pagnawasak nito. Ang lahat ng mga drones ay nawasak din. Pinapanood ni na Sykes at Julia ang pagsabog ng Tet sa kalawakan. Pagkalipas ng 3 taon, nakatira si Julia sa bahay kasama ang kanyang anak na babae. Biglang lumitaw ang mga natitirang tao sa planet. Dumating din si Jack 52. Nakauwi na si Jack sa kanyang asawa at anak. Maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan bingo ang sang pelikula ni Mang Tom. Sana mag-subscribe po kayo para sa susunod na pelikula ni Mang Tom.